Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ating pumakasang bahay na may mga tindahan ay magdoble ingat po tayo. Inaresto ng mga barangay official ng barangay Mamplasan sa Biñan, Laguna ang 2 lalaki na namili sa mga sari-sari store gamit ang mga peking pera kagabi. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Sunod-sunod na sumugod sa Barangay Hall ng Mamplasan, Biñan, Laguna ang mga may-ari ng tindahan sa lugar matapos maaresto ang 2 lalaki na bumili sa kanila gamit ang peking tagi-1,000 piso kagabi. Ayon sa mga nabilhan ng peking pera, modus ng mga suspect na makisabay sa maraming mamimili upang hindi na masuri ang ipinambili nilang mga peking pera. Sa tindahan ni Rick Nicolas, bumili umano ang mga suspect ng 1 sombrero at 2 sando. Nabili sa amin 350, sinuklihan ko na 650, yung pala peke yung pera. Later ko nalaman ito yung pera. Tapos 3 nga kami rito, pare-pareho serial number Nagduda naman si Aling Beverly na peke ang ibinayad sa kanyang 1,000 peso bill nang hindi nakunin ng mga suspect ang putal na sukli. Hinabol ko pa yung 76 pesos na putal Kinato ko pa, sir, sukli nyo. Ang sabi niya sa akin ay pasensya, nagmamadali na kami Inabot. Kaya nakita ko 2 nasa kotse niyan. Pagbalik ko, nag-doubt na ako si Kunda ko, baka peke pera. Kasi bakit 76 yun bakit iniwanan niya? So pagbalik ko, mini-scanner ko. Pag-scan ko, ganyan, wala na. Kinilala ang mga nadakip na suspect na sina Datuhay Abdul at Rolando De Rojas. 7 piraso ng peking 1,000 peso bills ang nakumpiska sa 2 na itinago pa sa kanilang underwear. Nakorner na agad namin. Kaya ito naman, nung lapit ko sa kanya, umamin na siya at tumano sa akin na oo, peking nga yung binayad nila. Paliwanag ng isa sa mga suspect na tubong Maguindanao, sa social media lang niya na kontak ang binibilhan ng peking pera. Dala lang din umano ng matinding pangangailangan sa kanyang mga kaanak sa probinsya, kaya niya nagawang manloko. Nagkita kami sa Alabang, hindi ko alam kung saan galing siya, pero sa Alabang kami nagkita, and doon kami nagbigayan. Sa may bus, ang bilis pa. Paalala naman ang Biñan Police sa mga may-ari ng tindahan, ugaliing suriin ang mga pera na ibinabayad sa kanila upang maiwasang maloko. Dapat po yung mga mamamayan po natin, aware po sila doon sa pera, lalo na sa mga sari-sari store, sa mga barangay po, na bago nila tanggapin yung pera, ay tingnan muna nila. Pagka alam nilang fake po, ay tumawag agad sa ating police station, sa barangay po. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagkunan ng mga suspect ng mga peking pera. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nagkaloob ang Department of Trade and Industry ng mga kagamitan sa pananahi sa Kooperatiba Apalit, Pampanga na makakatulong sa mga kabalan nating sa micro, small and medium enterprise industry. Ito ang balita ni Leslie Widem. Si Aling Charito Malyari ay isa lamang sa 600 na miyembro ng 5K MPC Cooperative sa Apalit, Pampanga. 11 taon na siyang mananahi at nakatulong umano ito sa gastusin ng kanyang pamilya. Ang 5K MPC Cooperative ay tumutulong sa mga kabalin nating mahihirap at walang ibang mapagkakakitaan. Sa ngayon, bukod sa pagpapahiram ng puhunan, maaari ring magtrabaho dito bilang mananahi ang mga unemployed women. Kasi malaking maitutulong ito ng ibinigay na pagkakataon ng DTI. Siyempre, higit ang Panginoon. Ito'y malaking biyaya. So, masasabi ko na malaking tulong at maraming mga hindi lang siguro member ng 5K na matutulungan ginawa ng DTI. Sa launching ng Department of Trade and Industry na shared service facility sa Wearable at Homestyle Priority Industry Cluster kaninang umaga sa Apalit, Pampanga, na mahagi ang DTI ng 8 gamit sa pananahi. Makikita sa naturang pasilidad ang mga produkto ng 5K gaya ng kurtina at uniforme. Kabilang dito ang 2 units ng Industrial High-Speed Sewing Machines, 1 unit ng manual sewing machine, 2 high-speed straight machine, specialized edging machine at 2 working tables. Nais ng ahensya na tulungan mapabilis at maparami pa ang produksyon ng mga kasapi ng kooperatiba. The shared service facility is one of the capital outlay project of the DTI.
It is meant to assist or to be beneficial to the micro and small entrepreneurs who cannot afford to buy their own equipment in the production of whatever goods that they produce. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa DTI sa tulong na ibinigay sa amin. Nag-ano po kami sa mga eskwelahan, nag-aalo kami sa mga principal para tulungan kami sa mga estudyante, sa mga magulang ng estudyante kung pwede sa amin na kumuha para dagdag kita sa kooperatiba. Nagkaroon din ng kasunduan or Memorandum of Agreement ang DTI at 5K MPC Cooperative upang mapangalagaan ang mga naturang kagamitang ipinagkaloob sa kooperatiba. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Pampanga. Mahigit 30 politiko na sa Batangas ang nagsuko ng iba't ibang uri ng baril na walang lisensya kaugnay ng nalalapit na halalan. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Simula Enero hanggang ngayong buwan, nasa 200 ng mga baril na walang lisensya ang isinuko ng mga may-ari nito sa iba't ibang police station sa probinsya ng Batangas. Ayon kay Batangas Provincial Director Police Senior Superintendent Edwin Quiliates, 37 sa mga gun owner na nagsuko ng kanilang mga baril ay mga politiko. Kabilang narito si San Nicolas Mayor William Enriquez na nagsauli ng kanyang 9mm pistol. Nangungahulog ganito na itong mga nagsusurrender ng firearms ay gusto nilang tungpad sa alituntunin ng Republic Act 10591 o yung firearms law natin, bagong firearms law. Ayaw na nilang ma-search warrant o maabala tungkol sa expired license ng kanilang mga baril. Layo ng Balik Armas program ng Batangas PNP na bumaba ang kriminalidad sa probinsya, lalo na ngayong papalapit na ang national at local elections. May iwasan na rin na ang mga armas na to, unlicensed firearms, expired licensed firearms, ay mapunta pa sa kamay ng mga tao na may hindi ka nais-nais na hangarin na makakaapekto sa katahimikan at kaayusan ng susunod na eleksyon. Patuloy namang nananawagan ng PNP sa publiko na huwag itago ang mga hindi lisensyadong mga baril o kaya ipasuna ang lisensya upang makaiwas sa search warrant operation ng PNP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. At yan ang ating mga balitang Promdi. Ako si Debra Veral. Mayong hapon. Tulong muna bago balita! Isang motorcycle accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Malabon City kaninang madaling araw. Tinulungan din ng grupo ang isang sugatang lalaki na biktima ng panununtok sa Cabanatuan City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Monokson. Sa Malabon City, binabaybay ng isang lalaking sakay ng tricycle ang kahabaan ng C4 nang mabangga nito ang sinusundang bus sa Barangay Longos, Malabon City bandang alas 12:30 kaninang madaling araw. Nagtamo ng hiwa sa kanang tuhod ang biktimang si Narciso Pokdol. Ininda rin ng biktima ang pananakit ng kaliwang balikat at bahagyang nayupi ang sidecar ng kanyang tricycle. Matapos malapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue ang biktima ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Sa Nueva Ecija, sugatan ng ilong at maga ang mukha nang madatna ng UNTV Rescue ang 18 anyos na si Jeric Epis Jr. sa Barangay Diaz Garcia, Central Terminal, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ito'y matapos umano siyang suntukin ng isang tambay sa loob ng computer shop sa lugar kaninang madaling araw. Ayon kay Jeric, dakong alas 11:30 kagabi habang naglalaro siya ng game sa isang computer shop ay bigla na lang siyang sinuntok ng isang lalaki saka tumakbo palayo. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga tinamong pinsala ni Jeric at pagkatapos ay agad dinala sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang suspect upang mapanugutin sa ginawang panununtok sa biktima. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na sugatan matapos mabangga ng isang taxi sa Cagayan de Oro kagabi. Ito ang balita ni Raymond Octobre.
Nakatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen ang UNTV News and Rescue Team kaugnay sa isang vehicular accident pasado alas 9 kagabi sa Corrales Extension, Cagayan de Oro City. Nakaupo sa gilid ng kalsada ang biktimang si Jess Misida, 36 na taong gulang, ng datnan ng grupo. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng rescue team ang tinamo nitong sugat sa kaliwang tuhod at pananakit ng kaliwang binti. Ayon kay Miseda, pauwi na sana siya sa kanilang tahanan at habang binabaybay ang Gabukayan Street, Corrales Extension at patawid sa kabilang kalsada ay binundol umano siya ng isang taxi. Bunsod nito ay nawalan siya ng balanse at natumba. Matapos lapatan ng first aid ng grupo ang biktima ay tumanggi na itong magpahatid sa ospital. Nagkasundo naman ang dalawang panig na magkita sila sa Bacabalan Police Station sa Biyernes, March 15 upang pag-usapan ang posibleng danyo sa insidente. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Nakaengkwentro sa Caloocan City ng mga pulis kaninang madaling araw ang isang hinihinalang drug pusher na sangkot din umano sa ilang shooting incidents sa syudad. Ngunit ayon sa kaanak ng sospek, nawawala na ito kahapon pa ng umaga. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dead on the spot ang 42 anyos na si Crisanto Patimo alias Toteng matapos makaengkwentro ng mga pulis sa Barangay 25 3rd Avenue, Caloocan City bandang alauna kaninang madaling araw. Ayon sa hepe ng Caloocan Police Station, matagal nang pinaghahanap ng pulisya si Patimo dahil sa umano'y pagtutulak ng iligal na droga at pagkakasangkot sa ilang shooting incident sa lugar. Actually, nire-research namin to, mailap talaga. At gusto nga sana namin huliin at para malaman kung ano pa yung mga ibang involvement niya at kung ano yung pinagkukuhanan niya yung droga na ibinebenta niya. Nang makatanggap umano ng impormasyon ng mga kawani ng Drug Enforcement Unit, Intelligence at Special Operating Unit ng istasyon sa kinaroroonan ng suspect ay nagsagawa ang mga otoridad ng surveillance. Ngunit nauwi umano ito sa engkwentro. Ayon doon sa report ng mga operating team, nung nakahalata siya na yung isang PO1 na lispatan niya at nakalapit sa kanya, ay talagang pinagsuspetsahan talaga niya na apparently na alagad ng batas. So una siyang pumutok. Nasabat umano sa suspect ang 19 na sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia, 9mm pistol at mga bala ng baril. Ayon naman sa kaanak ni Patimo, dinampot umano ito sa kanilang lugar sa Barangay 37 bandang alas 7 pa ng umaga kahapon. May mga nakapagsabi rin anya na dinala umano si Patimo sa police station ng Sangandaan, ngunit bigo ang mga ito na makita doon ng suspect. Mga hapon po, may nagsabi po sa amin na nakita daw po dun si Papa sa Sangandaan daw po. Hindi po malinaw yung pagkakasabi sa amin. Sabi lang daw po, meron daw pong bagong huli dun. Toteng po ang pangalan. Matapos ang umano'y paghahanap, ay natagpuan na lang ng mga ito ang suspect na wala ng buhay. Aminado naman ang kaanak ng suspect sa paggamit ni Patimo ng iligal na droga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Caloocan City. Magsusumite ang Armed Forces of the Philippines ng ebidensya laban sa umano'y front organizations ng Communist Party of the Philippines na pinopondohan ng European Union at Belgium. Ito ang balita ni Rosa Lico. Upang tuluyang maihinto ang pagbibigay ng pondong nanggagaling sa Belgium at European Union member countries, dapat mapatunayan ng Armed Forces of the Philippines na ang mga partikular na organisasyong tinutukoy nila ay direktang sumusuporta sa mga rebeldeng komunista. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations Brigadier General Antonio Parlade, kinakalap na nila mga ebidensyang magpapatunay sa kanilang aligasyon upang maisumite sa EU. They wanted us to provide more evidences and then to file the formal complaint because during the time when we went to Europe, we didn't have the formal exploratory nga. So that's what we're doing now. We are consolidating all our evidences para i-submit sa European Union. Nasa 30 organisasyon umano sa Mindanao pa lamang ang nakakatanggap ng donasyon sa EU.
At isa umano sa mga nabigyan ng donasyon ang Rural Missionaries of the Philippines na nakatanggap na ng 622,000 euros at plano pa umanong magbigay ng EU ng karagdagang 1.3 million euros para sa mga susunod nilang proyekto. Bukod pa rito ang pondong galing sa Belgian Parliament. Binanggit din ng AFP official ang ilang legal front ng Communist Party of the Philippines na naglalayong siraan si Pangulong Rodrigo Duterte sa international community. Ang very clear doon na nasa front page ng is this Ibon and Karapatan. So kaya right away yun yung binabanggit natin. Dagdag pa ni Parlade, layo nilang ihayag ang scam na ito upang mapigilan ang pagpupondo sa tinuturing nilang teroristang grupo. Kaya sinamantala na rin ang delegasyon ni Parlade na kausapin ng EU, Belgian Foreign Ministry at United Nations nang magtungo sila sa Europe kamakailan. It's all about money. I think this is really a big scam that we have to uncover. So bottom line, magaling po silang mag-fabricate, and these materials, this literature are well funded by these organizations, by these governments in Europe, including the EU. At kinakailangan pong malaman nila ito. So, wala pang pahayag ang Ibon, RMP at Karapatan tungkol dito. Pero naghain na ng formal na reklamo sa Commission on Human Rights ang RMP at Karapatan laban sa red tagging o pag-uugnay sa kanila sa CPP-NPA at pagbansag sa kanila ng pamahalaan bilang mga rebelde at teroristang grupo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Mainit na tinanggap ng mga taga-Isabela ang pagbisita ng mga kandidato sa pagkasenador ng Administration Party na PDP Laban. Mula sa Cauayan City, Isabela, nasa linya ng ating komunikasyon si Grace Doctolero para sa detalye ng balita. Grace, go ahead. Yes, Angela, magandang hapon. Nasa 10,000 mga taga-suporta, local government officials ang dumating at mainit na tinanggap ngayong araw sa FLD Memorial Hall, Cauayan, Isabela para pakinggan at makita ang mga pambato ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan. Unang nagsalita ay si Senate President Coco Pimentel, sumunod si JB Ejercito. Kasamang dumating ng Pangulo ay sina Rafi Alunan, Moro Leader Dong Mangudadatu, Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino. Guest candidate Independent Freddy Aguilar naman ay naghandog ng awit sa ating mga kababayan na Isabelenyo. Hindi lang nanligaw ng boto ang mga kandidato ng PDP Laban kundi hinarana din ang mga Isabelenyo. Angela, sa higit 20 minuto na speech ni Pimentel, ang Pangulo ng PDP Laban, sinabi nito ang mga batas para sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang na dito ang mga naipasang batas gaya ng libreng irigasyon para sa ating mga magsasaka, anti-red tape, kabilang na dito ang 10 years na paggamit ng pasaporte at 5 years naman sa driver's license, pagtaas ng sweldo ng mga uniform personnel at iba pa. Ayon sa mga Isabelenyo, naniniwala sila na magagawa ng mga kandidato ng PDP Laban para sa tuloy-tuloy na pagbabago para sa maayos at inaasang pag-unlad ng ating bansa. Sa ngayon ay hinihintay ng mga taga-suporta at local government officials ang pagdating ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan mo ng live mula dito sa Cauayan, Isabela. Balik sa'yo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero mula sa Cauayan City, Isabela. Nanawagan ang Malacanang sa 2 kapulungan ng Kongreso na tapusin na ang sigalot sa 2019 proposed national budget at ipasa ang karapat-dapat na pondo para sa publiko. Sa pahayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, sinabi nito na ang Kongreso lang din ang makakapagbigay solusyon sa naturang impasse. Tiniyak naman ng Malacanang na handa ang pamahalaan tugunan ang epekto ng reenacted budget at manatili ang public services para sa mga mamamayan. Susuriin din anya ng Pangulo ang panukalang pondo at pipirmahan kung naaayon ito sa saligang batas. Kagabi, pinulong ni Pangulong Duterte ang liderato ng Senado at Kamara pero bigong maresolba ang hidwaan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Patuloy ang pagtugis ng militar sa grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Maguindanao. Sa ngayon, nasa 21 na ang patay at 11 ang sugatan sa bakbakan na nagsimula noong Panglinggo. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagsimula noong Linggo ang bakbakan sa pagitan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa probinsya ng Maguindanao.
Isa pang encounter ang nangyari Lunes ng gabi at ang pinakahuli ay kaninang alas 8 ng umaga. Pangunahing target ng militar ang grupo ni Commander Salahuddin Hasan sa ilalim ng paksyon ni Abu Turaipe. Ngunit ayon sa Armed Forces of the Philippines, nagsama-sama na ngayon ang tatlong paksyon ni Nakaryalan, Bungos at Turaipe. Considering na malawak yung area natin, considering itong 4 municipalities and adjacent areas, main target natin is yung grupo ni Salahuddin Hasan, Daulisania. Talagang nahagip din natin itong grupo ni Commander Bungos. Kung kaya't iba-ibang lugar, no? Iba-ibang lugar yung mga encounter natin sa ground. Mayroon na rin anyang nakikitang ilang grupo ang nakipagsanib puwersa sa ngayon sa BIFF. Samantala, nasa 20 miyembro na ng BIFF ang namatay at 17 sa mga ito ang kinilala na. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa airstrikes at artillery fire. Isa naman ang namatay sa hanay ng mga sundalo habang 11 ang sugatan. Mga high value targets yung na-hit dito. Isa na nga ang confirm ay yung kapatid ni Salahuddin Hasan. Then posible yung iba pa kagaya ni Mawia ay mga kasama diyan sa nasabugan. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis ng AFP sa mga miyembro ng teroristang grupo sa Maguindanao na aabot pa umano sa 200. Sinubukang kunan ng UNTV ng panig ang grupo ng BIFF, subalit hindi pa ito sumasagot sa aming tawag. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. And for the news abroad, China stands firm that its ban on commercial operations of all Boeing 737-8 MAX will stay unless safety confirmation for the use of the plane model has been issued. Stephanie C. reports. China won't lift ban on Boeing 737-8 MAX unless safe travel confirmation of the aircraft is received, said Chinese Foreign Ministry spokesman Lu Kang on Tuesday. China's civil aviation regulator, the Civil Aviation Administration of China, Monday ordered domestic airlines to suspend commercial operations of all Boeing 737-8 MAX by 6 o'clock local time after a crash of one of the planes in Ethiopia. At a regular press briefing in Beijing, Lu said many countries and regions have issued bans on Boeing 737-8 MAX, while some others either have carried out partial prohibition or conducted related investigations. With regard to when the Chinese side will lift the ban, the notice of the CAAC has clearly stated that they will ask Chinese aviation companies to lift ban on commercial operation of Boeing 737-8 MAX unless they are assured by the U.S. Federal Aviation Administration and Boeing Company that they have taken related measures to guarantee safe travel. The Ethiopian Airlines aircraft ET-302, a Boeing 737-800 MAX, took off at 8:38 local time from Addis Ababa Bole International Airport and was scheduled to arrive in Nairobi, Kenya at 10:25. It lost contact at 8:44 and then crashed near Bishoftu. All 149 passengers and 8 crew members aboard were confirmed dead. As of Tuesday, many countries including Ethiopia, China, Indonesia, Singapore, and Australia have banned all use of Boeing 737 MAX 8. Stephanie C., UNTV News and Rescue. Protesters reacted outside court on Wednesday, March 13, after former Vatican Treasurer Cardinal George Pell was sentenced to 6 years in jail for sexually abusing 2 choir boys in the 1990s at St. Patrick's Cathedral in Melbourne. Pell, 77, a former top advisor to Pope Francis, is the highest-ranking Catholic priest worldwide to be convicted for child sex offenses. Protesters described the sentencing as a victory as they cheered outside the courthouse in Melbourne. Today is a victory for not just Australians but globally, because today we sent a message that our children are important and their lives matter, and in the future we create good people by treating them well. And these people who call themselves the good and the just have deceived not just us as children but our entire society. No more.
Kidd set a non-parole period of 3 years and 8 months. Pell will be registered as a sex offender for life, he said. In other news, China is using payday loan diplomacy to exert influence in the Pacific. The new U.S. ambassador to Australia, Arthur Culverhouse, said on Wednesday, comments that threaten to inflame regional tensions. The United States and its regional allies have been battling China for greater influence in the Pacific. As the geopolitical competition has seen both sides increase foreign aid to the region in recent months, which the West says is needed to prevent the Pacific falling into financial distress and becoming susceptible to diplomatic pressure from Beijing. But I think it's on us, all of the allies and the Western nations, Western or liberal democracies, to educate people about the dangers of these loans, the fact that the money looks attractive and easy up front, but you better read the fine print. And I think we already have done a good job, the Australians and the United States and others, in educating targets of that activity. The arrival of Culverhouse, the first U.S. ambassador to Australia in more than 2 years, comes at a time of bilateral tensions between Canberra and Beijing. Disabled animals were given new refuge in an animal rescue and educational sanctuary in Israel. Kath Dumaraos reports. Miri, a 3-legged donkey, Gary, a sheep with leg braces, and Omer, a blind goat, munch on some hay at Israel's only animal rescue and educational sanctuary. Founded by animal rights activist Adit Romano, a 52-year-old former business executive, and Maitel Ben Ari, 38, who used to work in high-tech, Freedom Farm serves as a refuge for mostly disabled animals and as an educational center for visitors. We deeply believe that far from the eye is far from the heart. And if we want people to open their hearts towards these animals, we have to bring them close to the eyes, but not as we used to see them in the industries, so miserable and not the animals that they meant to be. Most of the nearly 240 animals at the facility were raised for slaughter. Some were donated by farmers who chose to save them. Others, like Miri, who was found as a calf lying in a ditch with a broken leg, were abandoned. After Miri's rescue, her leg was amputated. Ben Ari said that in particular, children with special needs identify with the disabled animals during tours of the farm and its 5 acres of green pastures, stables, and a barn in Moshav Olish, an agricultural community in central Israel. The reason that I came here is because I like animal and I'm worried about the future of humanity, and this place sounds like a place of hope. The farm's most recent addition is Near, a 5-month-old cow fitted with a prosthetic leg to replace one that was broken and then amputated. Freedom Farm raised money for the artificial limb and medical care through an internet crowdfunding campaign. It costs about $1 million a year to run the farm, which relies on contributions and volunteer workers from Israel and abroad, including musicians who come and play for the animals. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Inaliw ng mga local artists ng Caraga Region ng Wisher sa Surigao City sakay ng natatanging FM booth on wheels ang Wish Bus. Bahagi ito ng provincial tour ng Wish Bus upang mas mapalakas pa ang original Filipino music. Ito ang balita ni Raymond Octobre. Matapos magdulot ng isang hindi makakalimutang musical experience sa Naga, Tacloban City, biyaheng Surigao naman ang natatanging FM radio booth on wheels, ang Wish Bus, para sa Mindanao leg ng provincial tour nito. Napuno ng mga music lover ang paligid ng Boulevard at Gaisano Mall sa Surigao City na nais masilayan ang Wish Bus sa unang pagkakataon. Sobrang happy po, kagabi pa po namin hinihintay to. Palagi po ako nag-update sa Facebook. Well, nag-expect po ako ng magandang performance. Excited po kami kasi first time po dito sa Surigao City.
Inaliw ang mga ito ng mga local artist mula sa Caraga Region, kabilang na ang Wishcovery Season 2 Grand Finalist na si Ana Marie Ginsisana. Napaka-blessed ko din po kasi patuloy din po yung pagkanta ko sa Wish Bus. Yung pamumuhay ko actually nagbago. Sobrang laking tulong po kasi malaking exposure po ng pag-perform namin sa Wish Bus. Bukod sa mga local artist, nabigyan rin ng pagkakataon ang ilang wisher upang ipakita ang kanilang talento sa pagkanta. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Layo ng provincial tour ng Wish Bus na lalo pang mapalakas ang original Filipino music. Gayon din ang patuloy na pagdiskubre ng mga talentadong Pilipino na nais na makilala sa music industry. Pagkatapos sa Surigao City, biyaheng Davao naman ngayon ang FM Radio Booth on Wheels. Manatiling nakasubaybay sa social media accounts ng Wish 1075 para sa mga lugar na susunod pang haharanahin ng pambansang Wish Bus. Raymundo Octubre, UNTV News and Rescue, Surigao City. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.